Muli po, welcome po sa ating Facebook Live. Dito po sa Rema Phil Swing 4 PM po ng hapon. Tayo po ay muli, meron po tayong pag-uusapan. Ngayon po, kahapon ay anniversary po natin. So, praise God po, tayo po ay 35 years na po na magkakasama, 35 years na po kung gaano kabuti at ka-faithful ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po. At gusto ko lang pong i-share po sa inyo yung review na tinuro po sa atin ni Pastor Boy kahapon. Kasi gustong ipaalala ng Diyos sa atin bawat araw ng buhay natin kung paano tayo tinuturuan at kung paano sinasabi ng Diyos sa atin yung mga bagay na dapat nating gawin. Amen po. So, ang sabi po ni Pastor Boy kahapon sa atin dito po sa Acts chapter 13 verse 36. Ngayon po, ang sinasabi po ng Diyos po sa atin dito, lahat po tayo ay may kanya-kanyang katangian. At sa bawat ministry po na ating pong ginagampanan sa mga simbahan po natin, alam natin na ito po ay dapat mahalaga po sa atin. Kasi lahat ng ministry na binigay po sa atin ng Diyos ay ipinagkatiwala po niya sa atin. So kailangan, pahalagahan po natin yung ministry na binigay po sa atin ng Diyos. Ngayon sabi niya po dito, bawat isa sa atin may karakter na lalabas katulad ni David, Jeremiah, Moses at Pablo kung paano sila naglingkod. At marami pong lingkod ng Diyos noong unang panahon. Alam natin kasi lahat po tayo ay siguro naman po na nagbabasa tayo ng Biblia. At ang Bible po, binabasa po natin yan. Pansin po natin kung paano pinahalagahan ng mga karakter sa Bible yung paglilingkod at yung pagsunod nila sa Panginoon. Ngayon sa atin po, kaya sinulat ang Biblia para maipakita ng mga taong sumunod sa Panginoon kung gaano kahalaga yung maglingkod sa Panginoon. Amen po. Talong ka po, lahat tayo, meron tayong karakter eh. Pero sabi nga, may lalabas dito sa atin po na Moises, may lalabas na David at Jeremiah, maging si Pablo. Talong ka po, lahat tayo, may kanya-kanyang ministry sa simbahan. May kanya-kanya tayong tungkulin. Pero sinasabi po ng Biblia sa atin dito, sinasabi po kahapon ni Pastor Boy, na meron lalabas na katangian na kung paano naglingkod yung unang panahon na mga lingkod din ng Diyos ay lalabas po yan sa atin. Amen po. Yan, sabi po niya dito, kailangan sa paglilingkod natin sa Diyos, sabi ni Pastor Boy, maging habol natin ang puso ng Diyos. Amen po. Yan naman po dapat talaga ang naisin natin, na maging habol natin, na makuha natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kung ano yung tinitibok ng puso ng Panginoon, ay sumabay tayo sa tibok ng puso ng Diyos. Kasi ang gusto natin ay maparangalan, mapangiti, at magawa natin ng mas maayos yung pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Amen po. Kasi gusto natin malugod natin ng Diyos sa bawat ministry, sa bawat paglilingkod po natin sa Panginoon. Ngayon sabi niya dito, maging kagaya natin si David. Kasi sabi niya, may something si David kung bakit mas na-inlove ang Diyos kay David. Ngayon sa atin po, alam natin na mahal tayo ng Diyos. Pero dapat meron tayong mas ginagawa pa sa simbahan, sa mga kaluluwa, sa ministry pinagkatiwala po sa atin ng Diyos, na makita sa atin ng Diyos na mas ma-inlove pa siya sa atin po. Diba? Binigay po ng Panginoon si Jesus para sa atin. Siyempre po, para iligtas niya tayo. Ngayon, tayo po ay binigyan ng kakayahan ng Diyos para makapag-ministry tayo sa simbahan. Ngayon, ang kailangan gawin natin, Lord, ano ba yung mas kailangan ko pang gawin sa gawain mo para mas talo ka pang ma-inlove sa atin? Alam ko po, lahat tayo may kanya-kanya tayong ministry sa bawat simbahan. Hindi pwede na wala kang ministry. Hindi pwede na wala kang ginagawa sa church para sa Panginoon. Dapat meron. Kasi ginagawa mo yun para mas lalong ma-inlove sa iyo ang Diyos. Alam niyo po si David, sabi niya, meron something si David na kung bakit na-inlove sa kanya ang Diyos. Kasi sabi niya dito, si David, simula nung tinawag ng Diyos si David, sabi niya, simulang tinawag siya ng Diyos hanggang mamatay, naglilingkod si David. Alam niyo po, nung pinasok natin dapat ang paglilingkod, alam natin na pwede tayong dumaan sa pagsubok. At hanggang kamatayan, pwede tayong mamatay dahil sa paglilingkod. Dapat yun ang maging attitude natin. Amen. Nahanda kang ibigay yung buhay mo hanggang kamatayan, alang-alang sa Panginoon. At kung makikita ng Diyos po sa atin yun, yung attitude na yun, mas mararamdaman ng Diyos na mahal pala ako ng anak kong ito.
mas lalo na ipaparamdam natin sa Diyos kung gaano natin siya kamahal. Amen po. Alam niyo po, ang Diyos po ang una nagmahal sa atin. So, kailangan mas maramdaman din ng Diyos kung paano natin siya kayang mahalin. Na kayang ibigay mo, yung kayang ibigay mo sa Panginoon. Amen po. Ngayon, sabi niya pa dito, nakakalungkot kasi, may mga tao, sabi niya, may mga tao naglingkod sa Diyos pag available lang sila. Pero, nung nagkaroon na ng trabaho, nawalan na sila ng part sa simbahan. Something is wrong, mga kapatid. Something is wrong. Alam mo ang kalooban ng Diyos. Alam mo ang plano ng Diyos. Alam mo ang alituntunin at katwiran ng Diyos. Ngayon, nakakalungkot kasi may mga tao na available lang sila. Kapag may time sila, hindi dapat, ano sabi niya dito, may mga tao naglilingkod sa Diyos pag available lang sila. Dapat laging always available tayo sa Panginoon. Amen. Hindi yung kapag halimbawa, meron kang lakad, tapos may gawain, unahin mo yung lakad na yun kaysa sa gawain ng Diyos. Something is wrong. Hindi mo mapatunayan na mahal mo ang Diyos. Sabi nga po ng Biblia, wala kang karapatan na maglingkod sa akin kung mas mahal mo ang mundo. Kung mas mahal mo ang pamilya mo kaysa sa akin. Mismong Biblia po nagsabi, kailangan mas matimbang po yung pagmamahal natin sa Diyos kaysa sa iba. Amen. Alam niyo po si Jesus, kung hindi mas matimbang ang pagmamahal niya, malamang hindi niya kaya i-sacrifice yung buhay niya. Dapat maging ugali natin yung gano'n na anuman yung mangyari, mas bibigyan ko ng prioridad ang Diyos. Alam mo, Sunday po ngayon, tapos meron kang trabaho, meron kang lakad, dapat mas uunahin natin yung gawain ng Diyos. Amen. Kasi sabi ng Biblia, diyan ka pagpapalain eh. Ngayon, kung hindi mo kayang unahin ang gawain ng Diyos, something is wrong, hindi mo kayang lubusang isuko, isurrender ang buhay mo. At masasabi mo, hindi mo mahal ang Diyos. Amen po. Alam niyo po si David, simula nung tinawag siya ng Diyos hanggang sa mamatay siya, naglilingkod siya kasi ganun niya kahalaga, ganun niya mas naging prioridad, mas na-inlove siya sa Diyos. At alam niyo po, ang Diyos po ay mas lalo din na-inlove kay David dahil sa attitude ay pinapakita niya sa Panginoon. Dapat ganun din po tayo. Amen po. At ang sabi niya po dito pa, dapat sabi ni David, sabi po dito sa sinulat po, at sinabi ni Pastor Boy, hindi lumagpas ang isang araw na kay David na hindi niya hinanap ang presensya ng Diyos. Sa buhay natin mga kapatid, dapat araw-araw hinahanap mo yung presensya ng Diyos. Kaya nga lagi tayo nagpe-pray, nakikipag-usap sa Panginoon. Kumbaga sa buhay natin, hindi tayo makatiis na hindi tayo kakain ng 3 beses ang araw, diba? Nagugutom ka, nanghihina yung katawan, yung physical na katawan mo kapag hindi ka kumakain. Sa buhay natin, yung spirito natin ay nanghihina kapag wala ka ng connection sa Diyos, wala ka ng prayer, wala ka ng Bible reading, wala ka ng worship, nanghihina yung spiritual mo. Wala ka ng pagsisimba, hindi ka na umate ng simbahan. Alam mo yung something na parang may kulang kapag hindi ka nakapag-church, kapag hindi ka nakapag-pray, pag hindi mo nakakausap ang Diyos. Ngayon sabi niya dito, kailangan sa buhay natin, hanap-hanapan natin yung presensya ng Diyos. Alam ko po, tayo pong lahat ay naranasan na natin kung paano kumilos ang Diyos. Amen po. Ang sarap, nakakagaan ng pakiramdam, yung problema mo, nakakalimutan mo. Kasi andun yung yakap ng Diyos na nandito ako para sa'yo. Ngayon kailangan, andiyan ka rin para sa Diyos. Amen. Suportahan natin ang gawain ng Diyos. Suportahan natin ang simbahan. Kasi alam niyo po, naghanap ang Diyos sa mga taong totoo, pure, na gustong mag-worship, gustong maglingkod sa Kanya. Kaya sabi niya dito, si David, lagi niya hinahanap yung presensya ng Diyos. Dapat ganun tayo, maging katulad tayo ng isang tupa. Maging tulad tayo na isang tupa. Na kapag nawala ang pastol, nahirapan siya sa buhay niya, dapat tayo ganun din eh. Kapag wala yung Diyos natin sa buhay natin, hindi natin kayang mabuhay na mag-isa. Amen. Parang isang tubig. Hindi mo kaya na hindi ka iinom ng tubig kasi nauuhaw ka. Dapat yung presensya ng Diyos ay magsimbolo ng tubig sa buhay natin na sa tuwing tayo po ay nauuhaw, lalapit ka sa altar, magpe-pray ka, kahit nasa bahay, sa church. Kasi nandun yung kauhan mo sa Panginoon. Lord, gusto kitang maranasan. Kaya may ilan sa atin dito napapagod, nanghihina, dumarating yung tayo, nanlulupay-pay, nalalamig. Kasi hindi mo na hinahanap yung presensya ng Diyos. Isa sa nagbibigay sa atin ng lakas ay yung presensya ng Panginoon. Amen po. Amen. Yan sabi niya po dito sa verse na sinabi ni Pastor, sa 2 Timothy 4:7, nakakalungkot kasi sabi niya, may mga manggagawa na kahit tinanggap ang gawain ng Diyos, mahirap pa din na hindi tinanggap nila ng buong puso.
Mga kapatid, hindi po ako sa nanghusga. Hindi mo masasabi na tinanggap mo si Jesus ng buong puso kung hindi ka mangiiwan. Amen? Kung tinanggap mo si Jesus ng buong puso mo, kasi si Jesus pinaglilingkuran mo eh. Ano man yung mangyari, mag-stay ka sa gawain ng Diyos eh. Amen? Si Jesus ang reason kung bakit ka nasa church. Si Jesus ang reason kung bakit ka nagpapatuloy. Si Jesus ang reason kung bakit ka nagmamahal. Ngayon, something is wrong kapag umalis ka ng simbahan. Kasi, kahit kailan, hindi ka kaya saktan ng Diyos. Kahit kailan, hindi ka kayang patulan ng Diyos kahit makasalanan tayo, kahit nagkamali tayo. Hindi ka kayang patulan ng Diyos. Yan sabi niya, may mga tao nakakalungkot. May mga tao na tinanggap nga si Jesus, pero hindi naman bukal, hindi buong pusong tinanggap si Jesus. Kaya kapag nasaktan, hirapan, madaling umaalis sa church, madaling umaalis sa simbahan. Bakit? Nakatingin sa tao, hindi sa Diyos. Kung buong puso mo mahal ang Diyos, ano man yung mangyari, mananatili ka sa Panginoon. Alam ko po, lahat tayo may pagkukulang eh. Lahat tayo nagkakamali eh. Pero never na tinignan ng Diyos yung kakulangan mo, yung pagkakamali mo. Kasi kung buong puso ka, surrender mo yung buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon, mananatili ka. Amen? Yan sabi niya po dito, kasi katulad po ni Obed-Edom na sinabi po sa ating kahapon, sabi niya, inalagaan niya ng buong pusong inalagaan ni Obed-Edom ang Art of the Covenant, kung bakit siya ay pinagpalang lubos ng Diyos. Sa atin mga kapatid, kailangan meron tayo malasakit sa kaluluwa, meron tayo malasakit sa gawain, meron tayo malasakit sa pastor, sa mga worker, na magkaroon dapat tayo ng panalangin sa isa't isa. Hindi pwede nagkakaroon tayo ng alitan. Yes, may alitan naman, pero dapat hindi nagtatagal. Dapat makita ng Diyos sa atin yung espiritu ng pagpapakumbaba. Yung papahalagahan mo yung relasyon, hindi yung mga nangyaring hindi maganda. Kasi ang sentro ng relasyon natin dapat lagi si Jesus. Si Jesus. Eh, sabi niya po dito, inalagaan ni David, dapat alagaan natin sa heart natin yung mabuting asal. Kung paano pinakita ng Diyos yung kabutihan niya nung mga panahon na siya ay pinapahirapan, ininsulto, okay lang eh. Kaya sabi ng Biblia, hindi naman tao ang maghihiganti, dapat ang Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat. Ang priority mo, ilagaan mo yung mga kaluluwa, yung mga gawain. Kasi kung mahal mo, kahit na mahirap, gagawin mo. Amen? Kasi si Obed-Edom, nagkaroon siya ng malasakit dun sa Kabanantipan. Dapat meron tayong malasakit. Malasakit sa simbahan. Hindi yung pag may problema yung church, aalis ka. Hindi, dapat magstay ka. Isa ka dun sa magbibigay ng bigatin, magbubuhat ng bigatin sa gawain. Amen po. Yan ang hinahanap ng Diyos eh. Yung mga tao na kahit na mahirap na sitwasyon, mag-i-stay pa rin sa simbahan. Kasi ang tinitingnan natin ay si Jesus. Amen po. At ang sabi ng Biblia, kapag nagkaroon ka ng malasakit sa gawain ko, ang pagpapala at pabor ko ay mararanasan mo. Amen? Amen po. And sabi niya pa po dito, sa sinabi po sa atin ni Pastor, ang paglilingkod natin ay pakikipaglaban sa pananampalataya. Fight the good fight of faith. Katulad po ni Apostol Pablo, pinaglaban niya ang faith niya hanggang sa huli. Kung babasahin po natin ang Romans, Acts, yung mga sinulat ni Pablo, ang dami niyang pakikipaglaban dahilan sa pagsunod niya kay Jesus. Dapat marunong kang lumaban. May mga tao, may mga time tayo, nakulan tayo financially, nagkakasakit tayo, ilaban mo yung mga pangako ng Diyos. Kasi bago ka pa magkasakit, at bago ka pa mawala ng pinansyal o magkulang, may salita na ang Diyos na ipinapaalala niya sa'yo. Ako ang magpuprovide ng lahat. Ako ang nagpakahirap para ikaw ay gumaling. Amen. Nandiyan eh. Nandiyan na yung gamot. Nandiyan na yung vitamins. Bago ka dapuan ng sakit. Bago ka magkulang financially. Pinadala na ng Diyos, matagal na pinadala na ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin, ipaalala sa Diyos na, Lord, ito yung sinabi mo. Dapat ganun tayo. Hindi yung kapag halimbawa nahirapan ka na, susuko ka na, sa financial nahirapan ka na, hindi mo na alam kung ano yung gagawin. Hindi eh. Kasi dapat maging laman ng isip natin na God will provide.
Dekada nga, diba? God will make a way. Ang Diyos ay gagawa ng isang bagay na himala sa buhay natin. Amen? Yung sabi niya dito, sabi sa atin ng pastor, ito po ay hindi pa tama, ito ay paalala po sa atin. Yung sabi niya, maraming bayarin sa church tulad ng mga events, sa simbahan, camping, anniversary. Pero kapag nilaban mo yan, mananalo ka. Kaya sabi niya, God will provide. May camping tayo, may bayarin tayo sa simbahan, mga renta, mga bills. Pag-pray lang natin, God will provide. Siya ang nagtayo ng simbahan, ang Diyos ang nagtayo ng gawain iyan. At alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Siya ang susuporta sa mga simbahan, sa mga kaluluwa na ipagkakatiwala ng Diyos sa atin. Kung may mga kaluluwa ipagkakatiwala ng Diyos sa atin, pahalagahan natin, alagaan, ingatan natin, suportahan natin. Ibigay natin kung ano yung mga kailangan nila. Kasi kung makikita ng Diyos sa atin yung pagpupursige natin para sa gawain, mas ma-appreciate ng Diyos yung mga bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Hindi man nakikita o hindi naman na-appreciate ng ibang tao. Ang Diyos lahat nakikita niya yung pagkapagal mo para sa Kanya. Gawin mo lang kung ano yung alam mo mas makabuti para sa gawain niya. Amen. Alam mo, alalahanin natin na si Jesus po ay laging nakatingin sa atin. Tinitingnan niya kung paano ka sumunod. Tinitingnan niya yung attitude mo kung paano ka i-correct. Tinitingnan niya yung attitude mo kung paano ka mag-respond sa mga sinabi niya. Sabi niya dito, kung lalaban ka lang, makukuha mo ang kagalingan na nadala mo ang mga tao sa Panginoon. Kumbaga, ang sarap sa pakiramdam na makita mo yung mga tao na dinala mo, nilaban mo sila sa prayer, nilaban mo yung gawain ng Diyos. Sabi niya, makukuha mo ang kagalingan. Yung kagalingan ng mga tao, yung mga tao na pariwara. Yung mga tao na nasa madilim na buhay, may mga mata sila pero walang paningin spiritually. May mga pandinig sila physically pero walang pandinig spiritually. Kaya nga sabi dito, tayo dapat isa sa magbibigay sa kanila ng inspirasyon. Maging mold tayo, maging magandang modelo tayo sa mga tao. Na kung lalaban tayo, sabi ng tinuro hapon, kung ilalaban mo, mananalo ka. Amen. Amen po. Kasi, bago ka pa lumaban, at titiyak na, panalo ka na. Amen. Kasi alam mo yung pangako ng Diyos eh. Alam mo dapat yung mangyayari sa inaharap kasi yun yung pangako niya sa'yo. Amen. Amen po. Sabi niya dito, every time na magkakasakit ka, ilaban mo at titiyak mong gagaling ka. Kung naramdaman tayo sa katawan, bago ka pa nagkaroon ng sakit, pinagaling ka na ng Diyos. Amen. Hawakan mo yung mga pangako ng Panginoon. Katulad po doon sa babaeng dinurugo, yung sinabi niya sa atin ni Pastor Boy, nakahiga na. Halos maubos lahat ng pera niya. Ang sakit sa part ng babae na ginulo ng kaaway yung buhay niya. Ginulo ng kaaway yung sitwasyon niya. Yung magandang buhay na meron siya, ginulo ng kaaway. Gumagapang siya sa sahip ng pagdurugo niya. Pero dahilan sa nalaman niya, narinig niya na si Jesus ay nagpapagaling. Gumawa siya ng paraan, nagkaroon siya ng effort na Lord. Sabi niya, mahibok man ang alalayan ni Jesus ay gagaling ako. Nagkaroon siya ng effort na lumapit kay Jesus. Pinanghawakan niya ito, naniwala siya dun sa mga salita niya na dapat ganun tayo eh. May pangako ang Diyos at paniwalaan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos dahil ang pangako ng Diyos ay tapat at totoo. Amen. Nakuha ng babaeng kagalingan, sobrang saya niya. At mas masaya si Jesus na makuha mo yung pinagpipray mo. Mas masaya si Jesus na nagagawa mo yung tungkulin mo. Di ba masaya tayo kapag nakapaglapit tayo ng kaluluwa? Masaya tayo kapag nakasagot ang Diyos yung mga panalangin natin. Mas masaya ang Diyos. Kasi nabigay niya yung para sa'yo dapat. Amen po? Kaya nga, huwag tayo mawal ng pag-asa. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ulitin ko po sa inyo, maraming karakter na lalabas po sa atin dito katulad ng unang panahon na lalabas po dapat sa atin. Kaya kailangan maging attitude natin. Lord, ano man yung mangyari, susunod ako sa iyo. At ang pagpapala ay nakadepende sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen po? Nanda kang isakripisyo ang lahat. At dahilan dun sa pag-ibig mo sa Panginoon, magagawa mo ang lahat. Amen po? Sige po, pari tayo. Maraming salamat Panginoon sa oras na ito, sa mga tinuturo mo sa amin, sa pagbibigay mo ng mga paalala
tulungan mo pa kami na mas ma-overcome pa namin yung mga bawat kahinaan namin at mas magawa namin kung ano yung nararapat namin gawin para sa gawain mo, para sa mga kaluluwa, sa simbahan mo na pinagkatiwala sa amin. Mas mahalin ba namin yung mga kaluluwa. Salamat Lord sa pagkitiwala mo sa amin. Salamat Panginoon sa pagbigay mo sa amin ng paalala. Ito naman yung pagsubok na pagdaanan ng bawat sa puso amin. Nag-stay kami. Kaya mo Panginoon na mas makita mo sa amin yung buong pusong paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo bawat sa puso amin sa oras na to. Pagpalain mo. Pinupuri ka namin din na dakila sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po kayo and God bless po sa lahat.